yung mga DDS, talagang grabe yung atake kay Kaufman. Anong tawag doon? Big time failure daw. Big time na loss. Ha? Big time. Ang laking pagkatalo. Kasi naman, may mali ka rin kasi Kaufman. Ay pinaniwala mo ang mga DDS na marirelease ang Tatay Digong nila o Tatay Digong mo na rin ba yan, Kaufman? Marirelease, sigurado yan. Pinaasa mo eh. Pinaasa mo. Ang paniwala nila, ang galing mong abogado, ha? At ang galing ng mga ginagawa mo, at sigurado makakalaya ang Tatay Digong nila, hinihintay na lang nila, naghahanda na silang salubungin sa Davao. Oh, ay ngayon, talo. Talo. Lahat ng mga motions mo talo. O ngayon, siyempre, na ano ngayon ang mga supporters ni Tatay Digong nila? Ha? Anong nangyayari sa'yo, Attorney Kaufman? Talaga bang magaling ka? O, ngayon, medyo na ano si Kaufman, nasasaktan din. Sabi ni Kaufman, hindi big failure yon, hindi big loss. Ha? Ano yun? Sabi ni Kaufman, yung pagpaparelease kay Duterte sa former president ay ano yun, long shot. O yun yung term na sinabi ni Kaufman. It was a long shot. Yung paglaban para sa interim release ay long shot yan. Mahirap talaga yan. Tapos inamin na ni Kaufman, sabi ni Kaufman, kaya nga hindi ko na pina-attend ang former president, hindi ko na pina-attend nung araw na yun. Nung ano ba yun? November 28 ba yun? November 28, hindi niya na pina-attend. Bakit? Bakit hindi niya na pina-attend? Kasi sabi niya, ano na yan eh, halos sigurado niya, alam niya na kung ano magiging ruling. Kaya sabi niya, from the start, alam niya daw na mahirap naman talaga yung pagpaparelease. Ngayon mo lang yan sasabihin. Nung ano na, ay dapat kasi, ang sinabi mo rin naman, huwag tayong umasa. Ano yun, ilalaban natin, pero bilog ang bula. Nung kasing nagmo-motion ka niyan, parang sigurado ka eh. Di pinaasa mo yung mga supporters. Ha? Mabuti pa ako, kapag nagdi-discuss ako niyan, ang sinasabi ko, mag-grant kaya yung interim release? Anong sabi ko? Anong sabi ko? Malabo. Malabong mag-grant yan. Pero bilog naman ang bula, malay mo. Di ba? Mga ganon. Mga ganon. Kahit naman ako, hindi naman ako nagsabing 100%, 100%, sigurado, madi-deny. Hindi ako nagsabi ng ganon. Ang sabi ko, malabo, pero siyempre, bilog ang bula, malay mo. Di ba? Ganun. Dapat sana, ganun din ang sinabi mo, Kaufman. Yung problema, pinaniwala mo ang mga DDS. Ang mga DDS pa naman, ang mga DDS pa naman, pag nag-isip yan, kung anong sinabi mo, yun na yun. Ayaw. Kaya ngayon, galit kay Kaufman yung mga DDS. Nararamdaman ni Kaufman. Mayroon yatang mga lawyer sa Pilipinas na pro-Duterte, nagko-comment daw sa kanya. Ano daw, wag naman daw siyang husgahan, sabi ni Kaufman. Ginagawa din naman daw niya ang lahat. Mahirap daw naman talaga yung kaso na to. Imagine niyo yan. Yan. Yan kasi, di ba sinabi ko na rin, ang totoo, ang hirap ng kalagayan ni Kaufman dahil mahirap talaga yung kasong hawak niya na yan. Matitibay ang mga ebidensya, matitibay ang mga testigo. Ano ang pinakamatibay na ebidensya? Si Duterte mismo. Ang dami niyang mga sinabi na against inamin niya. Inamin niya sa media, inamin niya sa Kongreso, sa Quadcom. Yung mga admissions niya doon, yung mga pagyayabang niya doon, yun. Ang hirap remedyohan yun. Di ba kasi, ang inano kasi ni Duterte, ang sabi niya, walang problema, panindigan ko yan. Talaga bang in-order mo yung mga pagpatay? Wala na, wag nyo nang sisihin ang pulis, ang lahat. Ako nang managot yan. Di ba? nung nakasalang pa siya sa Quadcom, tinanong pa siya ni Beatrix Luestro. Ganun pa rin talaga. Tinanong din siya ni Risa Hontiveros. Yung yabang niya kasi ni Duterte, sinasabi niya, sige, imbestigahan nyo na ako, kasuhan nyo ako kung gusto nyo. Dalhin nyo na ako sa ICC. Ngayon pa lang. Akala niya talaga kasi hindi siya madadala sa ICC. Yan yun. Kaya ngayon, itong si Kaufman, nagpapaliwanag sa mga supporters ng Duterte, wag naman daw siyang husgahan.
Mahirap naman daw talaga yung kaso na yan. Ginagawa niya naman daw lahat. Ha? At saka yun daw talagang pagpaparelease, long shot yun. Oh, kaya inamin niya na ngayon na suntok sa buwan yung ginawa niya. Ang problema niya lang kasi, pinaasa niya yung supporters ni Duterte. Ay, ang mga supporters ni Duterte, ganyan yan mag-isip eh. Hindi niya ba alam yun? Hindi niya ba alam yun? Yan ang mga supporters ni Duterte. At ngayon, medyo may mensahe si Kaufman, yung mga nagrarally para kay Duterte, at saka yung komentaryo, syempre, ay di ba sinabi na rin natin yan, na yung mga supporters ni Duterte kasi, isa pa sila sa dahilan bakit hindi nag-grant yung interim release. Ang sasama ng pinagsasabi nila tungkol sa ICC. Oh, minumura nila, binabastos nila yung mga troll sa social media kahit sila Sara. O kaya anong sabi ni Kaufman? Yung ginawa ninyo ng birthday ng former president, yun na lang gawin nyo. Tambakan ninyo ng mga padalang bulak na gifts ng pagpapakita ng support sa kanya. O, parang ganun ang advice ni Kaufman. Pero yung sa social media kayo, sisiraan nyo ang ICC, mumurahin nyo ang ICC, kung ano-anong sinasabi nyo kontra sa ICC, parang wag nyo na yun. Igalang nyo ang judicial process. Hindi mo yan, Kaufman, makukontrol. Ganyan yan. Hindi. Parang hindi mo alam ang pinasukan mo eh. Yan ang problema. So nakikita na rin ni Kaufman, negative yung yung effect ng mga komentaryo ni Sara. Yung komentaryo nila Baste, yung komentaryo ng mga DDS sa social media. Imagine niyo nung araw na binababa yung desisyon tungkol doon sa yung tungkol doon sa yung interim release. Grabe, binaha ng mga ng mga mura, bastos yung mga DDS, binastos yung yung mismong Facebook at saka YouTube ng ICC. Kaya sabi ni Kaufman, wag naman. Kaya lang mahirapan ka diyan, Kaufman. Ganyan 'yan. Hindi mo ba alam yung pinasukan mo na yun? Bagay, ang laki naman ng bayad sa iyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.